Ngayon pong buwan ng nutrisyon, paalala po sa atin ang pagkain ng mga masustansyang pagkain. At ang mga magulang naman, may kanya-kanyang paandar para maging go, grow at glow ang costume ng kanilang mga anak. Yan po ang Pampagood Vibes ni Athena Imperial. Tuwing Nutrition Month, ang laging paalala, kumain ng masustansya or go, grow, and glow. At ang pagpapaalala sa balanseng nutrisyon, muling pinaandaran ng mga magulang at kanilang mga anak sa eskwela. Si Mami Criselda ng Bustos, Bulacan, todo effort sa egg-inspired costume ng kanyang 7-year-old na anak na si Crystal Rain. 3 araw itong ginawa ni Mami Criselda mula sa eggshells, egg trays at karton. At nang inirampa na ito ni Crystal Rain, aba, excellent! Magulay naman ang buhay sa salad-inspired costume ng 4-year-old na si Chloe mula sa Santa Maria, Bulacan. Sabi ng kanyang mommy Erica, 4 na araw niyang ginawa ang costume gamit ang crepe paper. Naipost din ang costume ni Chloe sa page ng kanilang barangay. Pero ang talagang standout, itong costume na coconut. Ang ating best coat is contestant Ibinida yan ng 4-year-old na si Theodore Dion Gray mula Las Piñas. 3 araw ginawa ng kanyang mommy at daddy ang costume na gawa sa paper mache at dinikita ng coconut fiber o bunot. Inspirasyon daw ng costume ang hilig ng parents ni Theodore sa mga ulam na may gata at talagang nagbunga ang effort sa costume na coconut. Si Theodore ang humakot ng Best in Costume, Best Eco-Friendly Costume at Most Creative Costume Awards. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng nakaambala namang pag-alagwa ng presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, pati ang mga tsuper at operator ng pampublikong sasakyan kung ano nga ba ang mas makakatulong sa kanila. Diskwento sa petrolyo o taas pasahe. Nakatutok si Katrina Sood. Tumayo pa sa gasolinahang ito sa Fairview, Quezon City ang ilang motorista para makamura sa pagpapakarga lalo't inaasahan na namang sisipa ang presyo ng petrolyo sa Martes. Sa pool na naman sa mega oil price hike ang mga tsuper ng pampublikong sasakyan. Para makaagapay, suportado ng LTFRB ang dati nang inihirit ng mga tsuper na provisional 1 peso fare increase. May ibinigay na rin sa kanilang 10 pesos na fuel subsidy. Pero ang nais sana ng mga transport group, itaas iyan sa 15 pesos. Sa tingin ng mga transport group, ano nga ba sa pagitan ng fuel subsidy at fare hike ang mas malaking maitutulong sa kanila? Pinag-aaralan po ng LTFRB at ng DOTR na mislakihan pa po yung fuel discount po sa mga oil companies. Kung bibigyan po kami ng fuel discount, 15 pesos po, sa amin po, yun po yung nanaisin namin. Kung yung 15 pesos ay gagawin discount, doon lang po muna kami pansamantala. Ang hinihingi natin, yung permanenteng solusyon din na itaas yung pamasahe kasi araw-araw, diretso ito dun sa kita ng mga driver kasi doon sa subsidy, maraming palusot ang mga gasoline station. Hati rin dito ang opinyon ng mga driver. Dagdag na lang yung subsidy kasi 5 piso naman yung dadagdag dun eh. Sinusubukan ng GMA News na kunin ang panig ng Department of Energy, LTFRB at DOTR. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Two weeks after her intimate wedding, may another milestone si Bea Alonzo. After serving some post-wedding portraits and sharing her elegant wedding ring na may caption na New Season, nag-post naman siya sa IG story ng litrato niya na may mga boxes with the caption na Moving Day. Bukod sa pagiging abala ni Bea sa kanyang married life with businessman Vincent Co, patuloy ang taping niya sa upcoming political thriller series na Whispers from Heaven. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas.